magpakailanman. Oh Jesus, purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Oh Jesus, oh Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang Po lahat ay tumayo muna at pwede pong kamayan natin yung mga kasama natin sa church. Kumamay po kayo ng 46 na tao na hindi nyo ka-tribe. Welcome po sa ating mga kasama sa live. Amen. Wag na po kayong umupo. Okay, meron lang akong tanong, isang tanong. Sino po dito ang gustong mag-testimony? Bibilang po ako ng 10 kapag wala. Ayun na. Okay, palakpakan po natin si Tatay Toto. Purihin po ang Panginoon. Hello po sa mga nasa online. Ite-testimony ko lang po yung bilang patotoo na si Jesus talaga tunay na tapat. Dahil nung Monday na trangkaso ko, kinabukasan lang nag-pray ako ng type team. Ayun, magaling kaagad ako kaya balik trabaho. Yun lamang po. Praise God. Amen. Isang healing po ang nangyari. Sino ba po gusto? Okay, si Amara. Ay, nag-uunahan sila. Dapat pala, bibilangan lang. Check, Gusto ko lang po mag-thank you kay Lord kasi akala ko nung pag nanganak ako sabi ko, di na ako makakapaghayo, di na ako makakalabas pagka Kasi syempre, baby pa, mahirap ilabas. Lalo ngayon, napaka amihan. Pero sabi ko, Lord, gusto ko pa rin maglingkod,
makapaghayo sa labas. Kasi maganda maghayo sa labas. Di ko naman sinasabing di maganda maghayo sa online. Pero nandun talaga yung yung talagang makakapag-share ka talaga ng sa physical. Kaya sabi ko, Lord, maghahayo ako. Nung Webes po kasi naghayo ako. Sabi ko, di na ako magpapahad lang kahit malamig. Babalutin ko na lang. pero may mga nagsasabi na, bakit, saan ba kayo pupunta? Maya umaalis kayo. Sabi ko, talaga yung mga hadlang talaga para di ako makapaghayo nandun. Pero sabi ko, hindi. Protektado yung ng Panginoon ng anak ko. At ganun nga, pinoprotektahan siya ng Lord. Nakakapaghayo ako kahit na hapon, kahit na malamig. At ngayon, malakas naman yung kalusugan. Hindi siya sinisip, hindi siya inuubo. Kaya praise God, Lord, na nakapaghayo po ako physical. Amen. Nakaganyan siya, no? Hindi, joke. Sino ba po gusto? Ayan, si Mika. Ako po gusto ko lang po ipag-thank you kay Lord yung pagpapatuloy na pag-recover ng tatay ko. Kasi po nung na-hospital siya, talaga yung gabing yun nawawalan ako ng hope na nagagaling siya kasi pagka nag-update po kasi tita ko puro bad news yung kasama niya sa hospital. Puro bad news yung pinaparating, tsaka like yung nanghihina na daw yung talaga yung katawan, yung half body ng tatay ko. Tsaka doon, tapos pumanik na ako sa taas, like yung sinabi ko po sa kapatid ko na nawawalan na ako ng hope, like talaga yung yung hindi ko na-honor si Lord sa gitna noon, hindi ko na naiisip si Lord na kaya niya yun ipagalingin. Tas iyon yung mga kinabukasan po talagang dun pa din po yung yung takot ko na na yung talaga sa kalagayan ng tatay ko na feeling ko talaga wala nang di siya gagaling ganun. Tas iyon kaya nga din po ako hindi nakapasok time noon kasi mas iniisip ko yung takot ko kaysa sa like yung yung magtiwala sa Lord, nalolos yung trust ko sa mga nakakagilting isipin, negative minds. Ayan po. Tsaka pinagpapasalamat ko rin po yung sa ngayon po nakakaano na po siya, nakakagalaw na po siya, tsaka po nakakabangon na po siya mag-isa. Praise God po. Praise God. Meron po bang gustong humabol sa testimony? Baka na to? Pinagpapasalamat ko lang po yung natapos po namin performance po dun sa festival dance po. Kasi po, hirap na hirap po kami dun sa expenses po, pero di din po namin alam gagawin. Pero nung time po na nag-pray po ako, tapos ayun po, yung practice po namin, tuloy-tuloy lang po namin. Yung cooperation po, yung memories na nabuo, yung band. And thank you rin po, nakapag-perform kami, tapos walang mga technical problems nangyari. Yun lang po. Thank you po, SB19. Sino pa gustong humabol? Wala na. Dahil wala na tayong time, tayo po ay mag-worship na. Tayo po lahat ay iset po natin yung ating mind and soul and spirit sa pagsamba po sa ating Panginoon. Kasi po, deserve po ni Lord yung ating pagsamba. Amen po ba? Deserving po si Lord sa lahat ng ating yung boses natin, yung lakas natin, deserve po ni Lord lahat ng yon. Kaya po sa gabi ito, wag po tayo magpahadlang sa kung ano man yung iniisip natin na gagawin pa natin mamaya o yung mga naiwan nating gawain sa bahay. Wala po tayong ibang dapat gawin ngayong gabi, kundi i-encounter po natin si Lord, ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig sa gabing ito. At tayo po ay sumamba lahat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba tayong pumikit at taas po natin ating mga kamay? And Lord, we are here ready to declare, Panginoon, that no one, Panginoon, and nothing can compare to you. You are magnificent, Panginoon. Paulit-ulit namin yung i-declare sa lugaring ito, Panginoon, kung gaano ka katakila, ka-magnificent, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Oh, we worship you. So worship you. Who compares to you?
call forth songs of joy. And as the morning wakes, we your children give you praise. Let's all raise our hands. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Come on, church. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent. Come on, sige po. Hallelujah, Lord. Wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You sing, you are magnificent. Sabihin po natin sa Panginoon, wonderful, wonderful, glorious Jesus. No one Minsan pa po sabihin natin sa Panginoon, you are magnificent, God. You are magnificent, Jesus. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compares to you, Jesus. Oh, no one can compare to you. No one, Jesus. Minsan pa po sabihin natin sa Panginoon, no one will compare to you, Jesus. To you, Jesus. No one, Jesus. No one Oh, Jesus. ever will No one will ever compare to you, Jesus. To you, Jesus. Minsan pa po, no one, Jesus. one ever will compares to you, Jesus. No one ever will compares to you.
maaari po ba nating palakpakan si Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are magnificent, God. You are wonderful. You are glorious, Jesus. And walang makakakumpara sa iyo, Panginoon, sa mundong ito, Lord God. Kahit na anong bagay sa mundo, Panginoon, ay hindi maikukumpara sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy ka namin dinadakila sa gabing ito, Panginoon. Patuloy po namin ina-acknowledge ang presensya mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging sensitive sa presensya mo, sa iyong banal na Espiritu. Na gumalang kami, na mag-respect kami, Panginoon, sa iyong presensya sa oras na ito. Holy Spirit, we invite you na mag-move sa buhay ng bawat isa sa gabi ito. Ikaw po yung kumilos sa aming isip, sa aming puso. Buksan niyo po yung spiritual eyes and ears ng bawat isa, Panginoon, sa gabi ito. Sa pagdinig po namin ng salita mo, Panginoon, gawin niyo pong matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon, na ang salita mo ay lalago dito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ngayon pa lang, pinoprotektahan namin ang aming mga puso na hindi po maaagaw ng kaaway yung salita na maitatanim sa amin sa gabi ito. At maraming salamat sa presensya mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa gabi ito. Maraming salamat sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At tayo makakaupo na. Hindi na po natin papatagalin. Tatawagin na po natin ang magme-message. Excited po ba tayo sa message ni Lord? Kung meron po dapat na na-excite or kung meron tayo dapat ka-excitan, yun po ay yung salita ng Panginoon. Sino po dito yung kapag in-invite sa birthday, naiisip agad, ano kaya handa? Sino ganun? Kunyari, na-invite kayo sa birthday, ano kaya ay kaya handa sa birthday? O kaya sa ano? Baka naman may nagpupunta pa sa piyesta dito. Ano kaya handa sa piyesta? O kaya sa kasal, di ba? Pag nasa kasal tayo, ano kaya ang handa sa kasal? Ngayon, talangin natin si Lord, Lord, ano po ba yung pin-repair nyo para sa amin? Di ba? Dapat ina-excite tayo. Ano kaya yung maririnig ko ngayon? Ano kaya yung marireceive ko ngayong gabing ito? Dapat na-excite tayo kapag na merong gawain. Amen po ba? Sino po dito na-excite kapag nagde-devotion? Totoo ba? Baka mamaya, ako devotion na naman, di ba? So, dapat na-excite tayo sa devotion kasi yun yung time na makaka-receive na naman tayo sa Panginoon. Lord, ano kaya yung revelation mo ngayong araw na ito? Ano kaya yung sasabihin mo sa akin? Kasi ang Word of God ay nakakapagpalakas sa atin, di ba? Nakakapagpalakas ng ating pananampalataya. At ang faith daw ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, makikinig tayo, ha? Hindi tayo tatambay lang dito, ha? Sabihin mo. Okay, tawagin po natin ang magme-message sa gabing ito at siya po ay isa sa sipag, ayun. Isa sa matangkad sa buong primary leaders at siya po ang aking butihing asawa. Ayun. Walang iba kundi si Krisha Caris Lucas. Palakpakan mo natin si Lord. At dahil siya ay nakahalaya ngayon. Praise God. Ayan, ako po yung naka-pass M mode. Ayan, dito yung anointing. Ayan, dito yung anointing. Alright, praise God. Hindi na ako masyadong magdadagdag kasi nasabi na halos lahat ni Pastor Jay, kung gaano po kahalaga yung pakikinig ng mensahe. So by the way, nasa po yung mga Bible, mga notes, pakikuha na po. At tayo po ay magsusulat. Wala pong magse-cellphone, no? Amen? Magsulat po tayo kasi sabi nga sa pag-aaral, sa scientific explanation, pag daw po tayo nagsusulat, mas sisink in po sa atin yung ating pinag-aaralan. Tama po ba? Amen. Pakilabas na po, no? By the way, nag-Bible naman ako dito sa pero kahit na, magbasa pa rin tayo sa physical Bible. Okay, Sibo, pray muna tayo saglit. Let's pray po. Let's invite the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, O God, sa gabi na to. Salamat, Lord, na muli ay meron kaming Disciples Night. Salamat, Lord, na
Hindi ka pa bumabalik. Salamat, Lord, for this chance, for your grace, for your mercy, O Lord God, for your goodness sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Dalangin ko po na maging open yung puso at isip ng bawat isa, Panginoon, dito sa physical, maging sa online, O God. Hindi po to maging tulad ng nakakaraang Disciples Night, but mag-reveal ka po ng mga bago, Panginoon, sa gabi na to. Salamat, Lord. Holy Spirit, we invite you. Malaya ka pong kumilos, Panginoon. At wala po maging distraction. In Jesus' name, sa kabuuan na aming gawain hanggang sa pag-uwi namin. Salamat, Lord. Cover this place with your precious blood. Hallelujah. At wala pong lies na makakapasok sa nagawa ng kaaway. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Para kong doktora, no? So, pa-check up dyan. Charot. Okay, so ang topic natin ay, again, nandun pa rin po tayo sa series ng, Ayan, praise the Lord. Sige po, ayan, Jesus will not fail. Ayan, so ang topic natin ay, next po, Jesus is undismissible. Ayan, sabay-sabay nga po, undismissible. Ayan, pag-uusapan natin yan, mamaya, may mga, tayo dyan, tawag dito, meaning. Okay, so, next po, bilang objective ng ating mensahe, to strengthen faithful believers to trust Jesus, obey His word, and stand firm as His words are being fulfilled. Again, ang objective po, kaya tayo uma-attend sa oras na to, para daw po tayo ay mapalakas to strengthen faithful believers, to obey His words, at talagang mag-stand, talagang wag mawala sa word ng Lord, kasi ito ay nangyayari na. Amen? Kaya sa gitna ng mga nangyayari ngayon, mas strengthen po yung mga believers sa oras na to. And, of course, totoo yung Jesus na pinagkakatiwalaan natin. Diba nakalagay dyan, To trust Jesus, obey His word, and His words are being fulfilled, Let's stand firm. Okay, so ngayon po, balik next tayo. Ano yung ibig sabihin ng undismissible? Okay, sabi dito, to describe something that cannot be dismissed or ignored. Again, ang ibig sabihin ng undismissible, to describe something that cannot be, cannot. Ibig sabihin ng cannot. Hindi, cannot, Hindi siya madidismiss or may ignore. Kahit anong gawin ng mundo. By the way, saan nyo ba naririnig yung dismiss? Sige nga po. Class dismiss. Yes, favorite nyo ba yung sabihin ni teacher? Class dismiss. Saan pa? Ay, very good. Sa hukuman. Ano sinasabi doon? Case dismissed. May next picture po. Ayan. So, dito sa part na to, mas maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng topic natin na Jesus is undismissible. Pag-usapan natin doon sa korte, Di ba, binabanggit yan, case dismissed. So, ang ibig sabihin ng case dismissed is ito. Next po. Makinig po, kasi very quick lang to, kaya sayang naman, yung bababa ng Lord sa atin. Sabi dito, a case dismissed, i-switch na lang yan sa online, means a judge officially ends a lawsuit or criminal charge. Again, ito daw po sa korte, ibig sabihin yan, officially end, tapos na yung kaso. Dinismiss na yung kaso or criminal charge. Often, mas madalas daw, often due to insufficient evidence. Nagets nyo? Walang ebidensya. Walang ebidensya. Yun, very good. Walang matibay na ebidensya. Kaya siya na-dismiss. Or procedural errors. Yung mga pangyayari, yung mga sinabi ng witness, hindi siya nagtutugma. Procedural errors or etc. Hindi ko na sinama yung etc. kasi na siya, more on lawful, terminologies. Pero nakuha natin, ulitin ko po, yung ginagamit yung case dismiss sa korte kung saan tinitigil na officially end, wala nang pupuntang partido ni ganto, ni partido ni ganyan. Sa korte, dismiss na. Bakit? Mas madalas daw po na insufficient evidence, wala masyadong evidence at procedural errors, gulo-gulo. Pero, dun papasok na yung Jesus na pinagkakatiwalaan natin, siya ay undismissible. Amen po ba? Bakit? Kasi yung pangyayari po sa Bible, lahat yun nangyayari na. Amen?
Pagtabihin natin yung social media, yung TV, yung Bible, iisa na sila ng sinasabi. Tama po ba? Walang error. Sabi ko dito, walang error ang lahat. Lahat ng nasa Bible, nangyayari na. Wala siyang procedural error. Tas wala din siyang, pakibalik mo na po, sufficient yung evidence. Merong mga ebidensya na nangyayari. Nasaan natin nakikita? Saan po natin nakikita? Sa Bible at ngayon sa TV na. Sa cellphone. Nagigets po ba natin? Undismissible po ang ating, yung nangyayari, yung event na nangyayari sa Bible. At hindi siya ma-end. Kasi, sabi ko dito, mag-e-end lang siya kapag fulfilled na. Amen po? Nakuha niyo po ba? Amen. Undismissible po yung pinagkakatiwalaan natin, yung case ni Jesus, yung nangyayari, yung nasa Bible. No? Ay, sabi ko nga dito, yung pagdilim na lang ng araw at pagbagsak ng bituin ang hindi pa nangyayari. Siguro po kung nagbabasa kayo, naiintindihan nyo yung sinasabi ko, no? Nakasulat yan sa bandang bandang dulo-dulo na talaga. Sabi doon, magdidilim ang araw, magbabagsakan yung bituin, tapos, yun na. No? Hintayin pa ba natin yun? Kasi yun ang medyo na lang eh. Hindi na nangyayari. Pero again, kaya po yung topic natin is undismissible. Hindi siya madidismiss hanggat hindi pa na-fulfill. At again, yung pinagkakatiwalaan natin, yung kanyang salita ay nangyayari talaga. Walang error. Walang error, promise. No? Kaya in-encourage po ang bawat isa na talagang magbasa po tayo ng Bible. Kasi, sabi ko nga dito, no, nakakalungkot lang kasi baka hindi na tayo alarm. Baka ito pa yung time na nawawala tayo. Naalala ko na naman, may pangyayari lang sa aking tribo. But anyway, nakakalungkot lang kasi tuloy-tuloy yung case ni Lord eh. Tuloy-tuloy yung nasa Bible eh. Nakikita po ba? Matthew 24, tuloy-tuloy siya. Yung mga prophecies po nung Old Testament, nangyayari talaga siya. So, I pray po na wag na sana ito yung time na mawawala muna ako, sarili ko muna, bahala kayo dyan. Hindi po. Baka biglang biglang bukas wala ng araw. Di na magliwanag yung araw. Bumagsak na yung mga bituin. Ang nakakalungkot pa nga ito, no? Di ba lahat tayo may cellphone? Tama po ba? Lahat tayo napapanood naman talaga natin. Tapos, nasa Bible to, tapos medyo palasak na. Ilang beses sinabi sa Disciples Night ni Ate Annie, Angelica. Nakakalungkot pa dyan, baka bingin na tayo. Pero hindi. Yung kaso na to, yung nangyayari na to, yung event na pinag-uusapan natin sa Bible, ongoing siya. At matatapos lang to kapag na-fulfill na. Natapos na talaga yung word. No? Amen? By the way, marami pa mangyayari pagka nag-rapture na, pag kinuha na tayo, may second coming pa, madami pa. Pero sana doon tayo, pumasok na tayo doon sa unang event, no? Yung rapture, tama ba? Bahala kayo na lang joke lang. Sayo sa katabi mo, hoy, doon pa lang, tara nawa. Oh, wag ka mawawala. Amen. Praise God. Sabi ko nga, kaya ngayon topic natin, Jesus is undismissible. Nagets na natin yung undismissible? Hindi siya madidismiss sa Tagalog. Hindi makakat. Walang makakapag-cut. Kahit piliin, kahit sabihin nila sa atin na hindi naman totoo yung Jesus nyo. Na may error. Tama. Hindi po. Amen? Amen. Bahala kayo. Basta ako, naniniwala ako. Joke lang. Sabi mo sa katabi mo, huy gisingin mo lang, baka tulog eh. Okay, bilang introduction pa lang pala, yun na yung mensahe. Nasubukan mo na bang depensahan ng Christianity? Yun! Tanong mo nga yung katabi mo. Bukan mo na ba? Yan, praise the Lord. Umuo ba? O, tinanong mo lang. Ayan. Tama ba sa korte? O, game na ba? Sa korte, di ba may mga witness? Tama ba? Ginagawa nila yung lahat para hindi ma-dismiss yung kaso at makamit yung katarungan. Diba? Hindi ma-dismiss, hindi siya ma-end lang ng hindi siya natapos talaga, hindi na-fulfill yung justice.
So, I pray na maging ganun din tayo. No? Depensahan natin yung Christianity hanggat maaari, hanggat may kaya pa tayong idalin sa Panginoon, gawin natin. Amen? Ayan, ipanalo natin kasi yung dinedepensahan natin ay panalo talaga sa dulo. Amen po? Amen. Praise God. Kaya kung nawawala na tayo sa pagtayo sa Christianity, ilaban natin. No, ilaban po natin. Next po, bakit natin siya ilalaban? Bakit undismissible? Kasi po yung key verse natin ay sa Matthew 24:35. Sige nga po pakibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Sa English, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Full of evidence, tama? Ulitin ko lang, will never pass away yung word ni Jesus. Full of evidence, nangyayari na. Napapanood sa cellphone, nakikita. Puno ng ebidensya yung kanyang salita. No procedural errors, tulad nung sabi ko kanina. No? Kasi di ba meron din pong scientific explanation pag hindi umano yung araw, hindi lumiwanag. Di ba may lugar na ganon sa mundo? Saang lugar? Sa Pandokot? Charot. Saan po? Sa Poland daw. Ay, pakisearch na lang. Di ko alam kung tama yung nare-receive ko sa gilid. Sa Aurora, San Jose. Gets yun na, tama na. Alam niyo yan, di ba? Baka naman biglang may magbalita na sa GMA, may nangyayari lamang po sa Nagigets nyo? May nangyayari lamang po sa kalawakan, kaya wag pong mabahala ang bawat isa. Pero hindi, nabasa mo siya sa Bible. That's one of the procedures na mangyayari sa mga huling araw. No, baka naman bigla tayong, kalma. Hindi, na siya. Yun na yun. By the way, ang gera po sa Iran, sa Israel ay dire-diretso. Baka lang po palasak na naman sa tenga natin, wala tayong masyadong dating na sa atin. Pero hindi po, dire-diretso pa din yung famine doon. Napapanood ko nga may mga ads po na lumalabas sa reels ko kung saan mga artista, humingi sila ng tulong na mag-donate kasi grabe yung famine doon. At nakasulat yun sa Matthew 24. No? Ayun nga, sabi dito, we can see Jesus every word. No? Nakikita na natin yung every word ni Jesus na nagtuturn into reality. Amen? Kaya yung word niya will never pass away. Jesus is undismissible. Amen po ba? Amen. So ito yung message natin. Ito yung binigay sa atin na topic. Basahin ko lang po. Evangelizing in such time, the opposition will raise all these things and all the scandal as a reason to dismiss Jesus. Napakaraming opposition na po na nangyayari ngayon kung saan, anong ginagawa nila? Nagre-raise sila ng mga bagay-bagay, ng mga scandal, ng mga pangit na nangyayari, para magkaroon ng reason na i-dismiss si Jesus. Ibig sabihin, halimbawa, may mga babalitaan tayo kung saan yung mga pastor nga daw, may kabit for so many years. May mga pastor na ganito, na ganyan. Scandal yon, tama? At nangyayari yon kasi para ma-dismiss si Jesus. Para, ano ba yan Jesus nyo? Kayo, nagkakagulo kayo dyan. Ano mangyayari sa kanila? Malakas po ba yung boses ko? Sakto lang. Baka tulog kasi kayo para lakasan ko pang konti. Diba? Ayun, nakikinig. Praise the. Kita ko naman kayo. Diba? Ano mangyayari doon sa mga tao na yon? I-dismiss nila si Jesus. No? At yan yung nangyayari sa oras na to. Alam naman natin yan. Maraming tatayo against Jesus tulad ng mga nakikita na natin. Next po, basahin ko lang to. Being able to reframe the same events to sit within the framework, yung Tagalog na lang, tinagalog ko yan Next po. Ayan. Makinig kayo, no? Ito na kasi yung pinaka-core pa ng message. Sa gantong panahon ng pangangaral, gagamitin talaga ng mga kumukontra ang lahat ng issue at skandalo
bilang dahilan para itaboy o itanggi si Jesus. Yan yung kaninang English. Second part nun, pero, makinig po, no? Kapag marunong kang tignan at ipaliwanag ang mga parehong pangyayari, ayon sa kung ano talaga ang sinabi ng Diyos at kung ano ang ginagawa niya ngayon, nagiging isang makapangyarihang sandata iyon ng katotohanan. Explain ko po mamaya. At higit sa lahat, napapalaya ka rin sa obligasyong ipagtanggol ang mga bagay na halatang mali, lalo na yung mga nakikita ng mga tao sa kaguluhan at palabas ng ilang megachurch. So dito tayo sa part ng, pero kapag marunong kang tignan at ipaliwanag ang mga parehong pangyayari, ano sabi dyan? Kung parehong pangyayari, asan ba ako? Ayon sa kung ano talaga ang sinabi ng Diyos at kung ano ang ginagawa niya ngayon. So to make it simple, next picture, ito pong picture na to. Kilala niyo siya? Siyempre, may pangalan sa taas, no? Si Charlie Kirk. Ito yung example niyan. Di ba po, siya ay, ano nangyari sa kanya? Binaril siya. Marami nagsabi na hindi naman totoo yung Diyos ni Charlie Kirk. Bakit? Kasi hindi siya iningatan. Tama. Maraming nag-raise na ganun. Di naman totoo yung Diyos niya. Ba't na-shotgun siya? Bakit napatay siya? Tama. So ngayon, maraming nag-raise na gano'n na mga thoughts, posts, kung saan i-dismiss na nila si Jesus. Tama? Nakuha po. Kasi nga, di na sila maniniwala sa Jesus ni Charlie Kirk kasi nga di naman siya iningatan. Pero yung topic natin, ang sabi dito, sino naman siya iningatan ng Diyos at napatay siya. Pero, kung marunong tayong tignan at ipaliwanag ang parehong pangyayari na yon sa view ng Diyos, ano yung view ng Diyos na nangyari kay Charlie Kirk? Next slide. Yung verse na to. Next, Matthew 24 verse 9. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Nakuha niyo yung twist nung message natin? Kasi hindi naman na natin mababago yung nangyayari. Pero kapag tayo po ay knowledgeable, tayo ay alam talaga natin, kaya nating tayuan. Yung same event na namatay si Charlie Kirk, same event, tama po? Parehong pangyayari na namatay si Charlie, sinasabi ng mga tao, hindi totoo yung Diyos niya kasi hindi siya iningatan. Ano sasabihin natin? Itong part sa view ng Diyos. Na, ito yung sabi niya eh, lahat ng linaw, dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Nandun siya sa word. Di naman gusto ni Charlie Kirk yun, syempre, no? Pero hindi eh. Sumunod kasi siya kay Jesus Christ. Kaya yun nangyari. So with that, anong mangyayari? Sabi nun sa message natin, nagkakaroon ng power. Yung alin? Yun, narinig ko. Sino po nagsabi? Ano po yung nagkakaroon ng power? Yung Word of God. Kasi alam natin to. Pwede nating sabihin doon sa nagsasabi na yun na, hindi, it's written in the Bible. Kahit namatay siya, ang pinaka-highlight doon, alam niyo kung ano? Yung pagsunod niya kay Jesus. Hindi yung pagpatay sa kanya. Amen? At tama ba? Very powerful yun kasi nasabi mo sa kanya, nakasulat yun sa Bible. Yun nangyari sa kanya. At marami pang events. So kung ano man po yung may magsabi sa atin na para ma-dismiss si Jesus, anong gagawin natin? Ano ipang lalaban? Word of God. Amen? Nakuha po. Yun yung ano ng message natin. At ito pa, saan po nakasulat tong verse na to? Anong chapter? Matthew? Kung saan pinag-uusapan din. Isa to sa mga signs, no? Masakit to, ah. Verse 9 pa nga lang yan, eh. Lahat ng susunod kay Jesus, kapupuutan, pahihirapan, at napakadami na pong Christians na dumaan dito. So, dumating man tayo sa gantong point, di naman natin to maiiwasan. It's written.
At ang twist nito, tingnan nyo, Matthew 24, kung saan pinag-uusapan yung end times. Hindi lang yung war, hindi lang yung famine, pero maging yung persecution matindi sa mga sumusunod sa Kanya. No? Issue sa ibang church, ano yung truth doon? Maglilitawan talaga yung false prophets. Tama? Maglilitawan yung mga huwad na Kristo. Saan yung nakasulat? Matthew 24 ulit. So pag knowledgeable po tayo sa word, masasabi natin na hindi, dire-diretso yung case, dire-diretso yung Bible. It's undismissible. Nakuha po, dire-diretso. Please magpakalalim po tayo sa salita ni Lord. Kasi pag hindi, baka matangay po tayo. Baka mapasabi tayo na, oo nga no. Di nga talaga totoo si Lord. Bakit nangyari yon? Ba't ganun yung church na yon? Pero kung knowledgeable tayo, again, ano ba yung knowledgeable? Pag maalam tayo, di lang maalam na ano, no? Alam ko yan, nakasulat niya sa Bible eh. Tumpukin mo naman ng konti. Di nasa Matthew, mahirap naman talaga kabisaduhin, pero as much as possible, let's memorize or yung thought, tas kahit man lang yung book, para maipanlaban talaga natin. Amen po! Ayan, Jesus is indeed undismissible kahit na ano pang gawin nila at pag-twist nila sa mga nangyayari. Bilang application, number 1, do not dismiss Jesus. Tulad ng sabi ko, application na po ako, baka kasi dumating tayo sa ganung point kung saan, ayoko nga no. O ba't nangyari yun? Ayoko na nga sa church na yan. Ayoko na nga umaten. Magbabago na ako ng account. Joke lang. Di nag-leave sa GC, nagbago na lang siya ng account. Or ayoko na nga, di ko nare-replyan yung mga yan. Tama, kasi napa-okay, parang na-dismiss mo si Jesus. Huwag naman sana. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huy! Huwag ah! Amen. Amen. Nakikio na tayo sa nangyayari sa mundo na didismiss na natin si Jesus. Stay connected sa Word para may panglaban at para makatayo ng matatag. Plus, yung do not dismiss Jesus, maaari namang sa buhay natin. Alam mo yun, baka naman hindi na naghanap sa ibang lugar eh, natingin lang sa'yo eh. Na-dismiss na si Jesus. Sa pamumuhay. So, tama po, sa family, sa trabaho, Christian ka? Napag-ganon, ano? Hindi po ganon. Amen. Pagsagot sa magulang, sa leader. Tama? Tapos po, kahit saan, lalo sa family din, no? Isa yan sa inaayos ng church natin, yung family. Baka naman dahil sa buhay natin na nadidismiss nila si Jesus. Di na lumayo ng kwento, di na napunta ng mega church, natingin lang sa'yo eh. Ayaw na kay Jesus dahil sa'yo. Uy, di ba? Hindi po ganon. Amen. Amen. Ayan. The way we live, we speak, we decide. Nagli-lead pa sa ibang mga tao na i-dismiss din si Jesus. Ikaw pa yung sinasabi ng Bible na maraming manlalamig. Wag naman, ano? Ay, nawala si ganto. Babalik na talaga si Lord. Nilamig yung dating mainit. Wag naman. Sa'yo mo sa katabi mo, wag naman. Wag kang maging sign na babalik si Lord. Ay, hindi sinabi. Uy. Oo, nanlamig. Ay, babalik na talaga si Lord. Nanlamig yung kapatid namin. Kukunti na lang kami sa church. Wag naman, Pero again, kung mangyari man yon, wag ikaw yon, ha? Amen. Amen. Yan, dadating na talaga si Lord. Ito ang ganda nito, Matthew 24:31. Let's be faithful. Amen? Huwag natin i-dismiss si Jesus. Let's be faithful. Hintayin natin tong time na to. Same chapter, verse 31. Sa udyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Amen po? Sino gusto masundo ng angel? Ako din, Lord. Sama ako dyan. Sabi mo sa katabi mo, bahala ka, sasama ako. Di ba? Hintayin natin tong time na to. Amen? Matthew 24, same chapter, verse 31.
Let's be faithful. Huwag natin i-dismiss si Jesus, tayo mismo. Plus, huwag tayo maging katitisuran kung saan i-dismiss nila si Jesus. Huwag ganon. Amen? Yun yung application natin. Sama-sama tayo. Hintayin natin tong time na to. Tatararat! At yung trumpet na yun, guys, maririnig ng lahat. Tama? Maririnig yun ng lahat. Kristiyano lang makakaintindi. Pakinggan natin saglit. Teka lang. Hanggang nandito kami sa church. Joke lang. Okay, joke yun ha. Baka ibig sabihin lang, kahit nasaan po tayo, please lang. Ayusin natin, no? At ito pa, wala nakakaalam kung kailan yung tutunog. No? Matthew 24:31. Susuguin ang lahat ng mga hinirang lang, by the way. Mga ano lang daw po? Bahala ka na pag di ka nasundo. No? Pero ito to encourage us. Amen? Gustuhin natin to. Next po, last no. Number 2, defend Christianity with the Word of God. Magpakalalim tayo. Nabanggit ko na to kanina pa. Magpakalalim tayo para ma-defend natin ang Christianity at madala pa natin sila sa side ni Lord. Diba? Pag na-defend kasi natin yung Christianity sa kanila with the Word of God, madadala natin sila. Diba? Kasi mapapatunayan natin na totoo yung sinasabi ng Bible. Amen? Halimbawa, yung kay Charlie Kirk, time's up na ako. Yung mga tao nagsabi na, di naman totoo yung Diyos niya. Ako naniniwala talaga sa Diyos niyo kasi di nga siya iningatan eh. Tapos sinabi mo sa kanya na hindi, kapatid. Nakasulat yun sa Bible. Sa Matthew 24. Na lahat ng susunod sa kanya, talagang kapupuutan ng mundo. Sasakdal, kapupuutan at papatayin. Umiyak na yung kausap mo. Ganun ba? Sige, paano ba gagawin? Tama. Paano gagawin? Gusto ko yung Jesus nyo. Tatanggapin ko na siya. Ganun pala yung, kaya pala siya pinatay. Tama? Na-twist yung mind niya. Nadala natin siya sa side ni Lord. So let's defend Christianity with the Word of God. Tama ba? Pabalik nga po. Number 2. Amen. Defend Christianity with the Word of God. At with that, mapapatunayan natin na Jesus will not fail talaga. Jesus is undismissible. No? Ito po yung verse natin. Sinabi ko to kanina. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Will never pass away. Bilang conclusion, yan. In the end, people and churches may fail. But Jesus does not. No? Mangyayari naman talaga in the end. Mafe-fail tayo ng tao, ng church, ibang church, or baka kahit sa church natin. But Jesus does not. No matter the noise or the scandals, He and His words cannot be dismissed. Amen. Please lang, kahit na nakakatisod na, yung nangyayari, yung tao, yung church, dito tayo sa panig ng Lord. Kasi He and His words cannot be dismissed. Amen po? Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Tapos na po. Praise God. Amen. Thank you po, Sister Krisha. Naalala ko lang kasi, di ba, laging sobrang tagal na tinuturo nung malapit nang bumalik si Lord. Sino sa inyo yung, di pa kayo Christian, naririnig nyo na yun? Di ba, sobrang tagal na. So, minsan kasi, kapag ganun yung situation, kapag hindi natin na-experience yung mga signs, doon tayo nagsisimulang mawala ng parang, or nagtataka ka bakit kaya hindi pa nangyayari. Tama po ba? Pero actually, yung mga sign, nangyayari siya, pero siguro yung mga sign na yon, hindi naman siya specific na lahat ng sign na yun. Kailangan mangyari sa Pilipinas. Diba? For example, yung matinding persecution, meron bang nangyayari sa Pilipinas na sobrang tinding persecution? Wala. Wala doon yung parang pinapatay, pinupugutan ng leg, wala sa Pilipinas. Pero merong nangyayari. Pero hindi ibig sabihin na wala sa Pilipinas, malabo na yung sign na yon. May nangyayari sa ibang bansa. Baka merong ibang sign sa end times na meron na pala nangyayari sa Pinas.
So malamang hindi lang yung matinding persecution dahil parang kumbaga siguro sa part na to yun. Pero sa Pilipinas may ibang klaseng sign. Baka maraming corruption daw. Baka kasama sa Pilipinas yung maraming nanlalamig or mga nadideceive. Tama ba? Baka isa sa sign na kasi marami daw nadideceive, even the elect. Even yung mga hinirang na ng Diyos, even yung mga Christian na ay nadideceive. And yun yung parang sa tingin ko, isang obvious na sign dito sa Pinas. May mga na-deceive talaga na mga leaders. Meron kasi, nakwento ko na siguro sa inyo yun, kasi di ba yung evidence na parang na hindi pa talaga dumarating si Jesus Christ, na totoo si Jesus Christ, nangyayari na yung mga sign. Tama ba? So ngayon, merong mga tao talaga na even the leaders na dinidismiss na yun, parang wala na. Hindi na mangyayari end times kasi may mga pastors na wala na nga daw impyerno, tapos na daw yung rapture. So dinismiss na nila agad. Parang wala na yung sinabi ni Jesus Christ na nababalik siya, na mangyayari tong tribulation, na bigla tayong i-rapture. Na-dismiss na ng isang pastor na yun. Wala na daw rapture. Nangyari na daw yun dati. Wala na rin daw impyerno. Alam ko, nabanggit ko naman to sa inyo. Pilipino yun. Wala na daw impyerno, wala nang rapture. So, tapos na lahat. So, doon pa lang, inend na agad eh. Maling doktrina na inend na agad. Alam niyo po, lagi tayong ganyan eh. Meron tayong mga nababanggit na mga churches or mga samahan na alam natin na mali yung katuruan. Hindi para sabihin na mali kayo, eto tama, hindi. Kasi ang churches, bawat churches meron niyang kahinaan. Tama po ba? Pero, for example, yung mga churches na nando doon, yung mga isang church na yun, sa gawi dito, mga maatin doon, mga chismosa yun eh. Yun, not normal yun na nangyayari yun sa isang church. Tama po ba? Ano mo siya pag sinabi, yung church na yun, laging may mga manginginom doon, mga manginginom yun. Minsan meron din tayong mga scene na ganun. Di ba parang ano mo siya, kumbaga parang, normal naman nangyayari minsan yun na may mga member na ganun. So pero, kapag merong church tayong binabanggit, hindi natin binabanggit yung nila, maraming doon, maraming manginginom doon, maraming mga chismosa doon. Hindi, kaya tayo may mga churches na nababanggit, baka lang sabihin nyo, masyado naman tayo mapapuna sa ibang church. Hindi. Ang pinupuna kasi natin, o yung tinutuwid natin, yung maling doktrina or maling katuruan na gustong ituwid ng Lord. Sabi nga, wala daw perfect na church, pero merong perfect na salita ng Diyos. Na merong mga churches na binabaligtad yun. Na para sa ayon sa gusto nila. Kaya nila sasabihin, wala nang impyerno, wala nang rapture. Paano pag kayo na lang inisip ng tao, wala nang impyerno, ano gagawin niyo? Sige, pag kayo mismo nalaman niyo, wala nang impyerno, ano mangyayari? Alright. Let's go. Parang tara na, di ba? Parang gawin na natin kung ano gusto natin kasi wala na palang parusan darating sa atin eh. So meron talagang mga deception na nangyayari sa Pilipinas ng mga pastor na dapat nagiging aware tayo. 'Di ba? Merong verse yan yung sa 2 Corinthians or ikalawang Korinto. Pakilagay nga po yung ikalawang Korinto. Ano yun? 2:11. Alam niyo po, marami ding tayong pagdadaanan na parang naiisip natin or baka minsan dumating na rin sa isip niyo na bakit kaya ang tagal ni Jesus dumating? Sino sa inyo yung once in your life medyo sumagi sa isip mo na babalik kaya talaga si Jesus Christ? 'Di ba? May mga times na parang baka kaya yung naririnig naming ibang teaching na wala na talagang rapture, wala na talagang impyerno. Baka kaya totoo? Diba? Baka may sumasagi sa isip natin ng ganyan. Pero alam natin, sa atin, di lang mga talagang tunay na Kristiyano, alam nating malapit na dumating si Lord eh. Yung meron dito sa 2 Corinthians 2:11 ba yan? Upang hindi tayo malilang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Next po. Palagay nga po yung 10. Parang hindi iyan yun.
Ito yung walang nakakaalam ng iniisip ng Diyos. Yun eh. Alam niyo ba yung verse na yun? Maliban sa kanyang espiritu. Sino sa inyo nakakaalam ng verse na yun? Sabi doon, yun daw plano ni Lord ay hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig. Pero ang nakakaalam lang daw ng plano ni Lord or ng iniisip ng Lord ay yung kanyang espiritu. Ganon yung tao. Sa atin mismo na tao, ang nakakaalam lang ng iniisip natin ay yung spirit natin. Pero, dahil sa atin ay sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos or yung banal na espiritu. Next po, yung verse 12. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu ng Diyos. Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So, ang nakakaalam, kaya meron tayong meron sa inner natin, sa ating spirit na alam mong babalik si Lord eh. Kaya napakahalaga po ng communication natin sa Lord. Yung connection natin sa Lord, yung pananatili sa presensya niya, sa pagiging aware natin sa sinasabi ng banal na espiritu. Kasi wala nakakaalam ng iniisip ng Diyos kundi ang kanyang espiritu or yung banal na espiritu na nasa atin. Kapag hindi tayo connected sa Lord, madideceive talaga tayo. Di ba meron kayong, naka-attend na ba kayo sa parang mga seminar or nakarinig kayo ng teaching sa Facebook na parang nag-witness sa'yo na parang hindi tama yung sinasabi nito ba? Na-experience kayo ng ganun? Parang di ako nag-a-agree sa Lalo pag hindi galing sa Bible, di parang nararamdaman, parang dito to, parang mali ata itong na-attenan ko na to, di ba? Kasi yung banal na espiritu talaga, yung magbibigay sa atin ng kaunawaan kung ano yung kalooban ng Diyos. Nakalagay, di ba? Walang ibang nakakaalam sa kalooban ng Diyos kundi yung kanyang banal na espiritu. At pinagkaloob niya yun sa atin, yung banal na espiritu. Kaya kung connected tayo lagi sa Panginoon, malalaman mo at lagi mong maisip, malapit na talaga dumating si Lord. Magkakaroon ka ng sense of urgency na hindi pa talaga or marami na talagang nagaganap. Kasi kapag bukas po yung mata natin at taingan natin sila nangyayari sa mundo unless wala tayong pakialam. Diba? Pag bukas yung isip natin or yung puso natin, mata natin sa nangyayari sa mundo, makikita mo malapit nang bumalik si Lord eh. Diba? Makikita mo na totoo yung salita niya. Kasi sabi doon sa binasa ni Chris kanina, yung heaven and earth ay mawawala, pero yung salita niya hindi. Hindi pa nawawala yung heaven and earth. Kaya yung salita niya na babalik siya, mangyayari yun. Ang tanong, handa po ba tayo? Tanongin mo yung katabi mo, kapatid. Ready ka ba? Ano yung sinagot ng katabi mo? Ano sagot? Sa mga nasa online po, ready po ba tayo kapag bumalik si Lord? Di ba? Paano kung totoo pala na yung nasa church lang yung mga mapapanikin church, di ba? Kawawa naman. Di ba may mga ganun paniniwala, angat daw yung church tapos sila yung makukuha ni Lord. Kung totoo yung kawawa yung mga nasa online. Hello sa mga nasa online, di ba? Bye-bye. Sabi ng mga nasa online, ba't nawala yung mga tao dun? Di ba? Wala na nagka-camera, di ba? So, maging ready tayo sa mga pwedeng mangyari. Amen po ba? At buksan natin yung mata natin na hindi talaga nag-e-end pa. Nangyayari pa talaga yung mangyayari, dapat mangyari. Amen po ba? Parang kinakabahan tayo na yung mga nabanggit kanina sa Matthew, kasi pag binasa niyo po yung Matthew, sino nakabasa na pala ng buong Matthew na yon? Iba yung lahat ng mga signs, mga digmaan nangyayari sa ibang bansa. Diba? Sa Pilipinas, hindi pa naman nangyayari kasi wala naman tayong kakayanang makipagdigmaan, di ba? Sinong magtatanggol sa Pilipinas? Si Cardo. Hindi na mamatay yun, di ba? Di ba? Si Victor magtanggol.
May mga sign, mga sakit at karamdaman sa ibang bansa. Meron ding mga lugar na matindi ang sakit, kagutuman. Di ba may mga bansa, pag nanood po kayo ng mga sa Facebook, sa YouTube, yung mga poorest country, di ba? Maawa ka na meron palang gantong klaseng lugar na ito pala yung sign. Kaya kung titignan nyo, napaka-blessed natin Di ba? Di ba tayo natutuwa na eto ka ngayon, naka-aircon ka sa church, may mga churches na nagtatago na. Di ba? Siguro, nilagay ni Lord talaga yung bawat isa ay according sa plano niya. Kaya lang, inilagay niya yung tao na mag-function according sa plano niya. Yung mga taong nilagay niya sa mga lugar na nag-church ng underground, hindi naman sila tumitigil Kahit mahirap yung nangyari sa side nila, na ito talaga, siguro ito yung nakatakda sa kanila, mangyari na nasa lugar sila na maraming persecution na kailangan nilang mag-church sa underground. Nag-church pa rin sila, ginagawa nila yung function nila, yung purpose nila doon. Ngayon nilagay tayo sa isang komportabling sitwasyon. Dapat gamitin natin yung komportabling sitwasyon, yung function talaga natin. Ngayon, malaya ka nakakalabas, malaya kang nakakapunta saan mo gusto, gamitin mo para mag-share ka. Amen po ba? Kung saan ka man, nasa school ka man, mag-share ka. Kapag nasa trabaho, nakakatawa yung mga kasamahan natin na nagtatrabaho dito. Si Paul Manya, nagpipicture, naghahayo siya sa mga kasama niya sa trabaho. Yung mga kasama nating mga teacher dito, kahit minsan bawal sa school, di ba? Naghahayo sa mga estudyante. Di ba? Yung binuo namin nila Ian na Papawis, yung basketball team, ginagawang opportunity para maghayo. Kung nilagay tayo ni Lord sa gantong sitwasyon, huwag tayong magpakampante. Na, relax kami, wala kami masyadong persecution, chill-chill lang tayo. Hindi. Gawin natin or i-grab natin yung opportunity na to para mag-share sa labas. Praise God sa mga nag-share. Palakpakan natin yung mga nag-share. Mga nagko-core group, at ginagamit yung sariling pamasahe. At yung mga hindi pa gumagawa nito, itry nyo na, subukan po nating lumabas. Subukan natin gamitin yung ating sarili, gamitin natin yung lakas natin habang bata ka pa. Meron nga tayong mga kasama, mga senior Di ba? Meron tayong mga kasamang senior dito, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo ilang taong ka. Sabi mo, bata ka pa. Marami ka pang magagawa sa Lord. Amen po ba? Gamitin po natin yung buong buhay natin mula ngayon hanggang sa tayo ay tumanda. Kung hindi man loobin ni Lord na bumalik agad si Lord, tumanda ka na, si Yuri ay nasa 50s na, hindi pa bumabalik si Lord. Malay niyo, si Yuri, pastor na pala dito, di ba? Yung iba sa inyo, baka meron ng mga pinlant na mga church, di ba? Si Moy pala, meron ng church, may rowa na, Malolos, ganyan. Si Tatay Toto, may rowa na, tawag doon, Santa Monica. Yung mga ganun, di ba? Meron tayong mga pinapangarap or may mga goal tayo sa buhay. Si Myrin, meron ng rowa Canada. Amo na sa Canada. Nalayo. Di ba? Gamitin natin yung buhay natin para hindi matapos yung plano ng Lord or ginawa ni Jesus Christ. Para masabi natin sa lahat ng tao, babalik siya. At totoong babalik siya. At ang kailangan lang naman natin gawin is i-ready yung mga tao. Amen po ba? And higit sa lahat, bago po natin i-ready yung mga tao, tayo muna mismo maging handa. Amen po ba? Lahat po tayo ay tumayo. Nalala ko dati, nung first time ko narinig yung, or napanood. Sino nakapanood dati ng Thief of the Night? Matagal lang movie yun Sino nakapanood nun? Yung tungkol sa rapture yun Nung first time kong napanood yun, kasi medyo bata-bata pa ako nun, nakatakot talaga na, darating pala talaga si Jesus Christ na parang isang magnanakaw. Isang iglap lang, darating talaga siya. And sometimes, nawawala sa atin yung mindset na malapit na siyang bumalik. Para kasing habang lumilipas yung panahon, parang naisip natin, okay, wala pa naman. Siguro hindi pa ngayon o hindi pa bukas kasi wala pa naman nakalagay sa Bible, darating daw si Jesus Christ
sa mga oras na hindi natin inaasahan. Yung mga time na naiisip natin, hindi pa naman siguro babalik si Lord. Okay lang munang mag-neutral muna ako. Alam niyo ibig sabihin ng neutral? Steady lang. Sa sasakyan, kapag nag-neutral ka, hindi under yun sa motor. Ganon din tayo, baka sino dito mga Christian na naka-neutral? Taas kamay. Ayaw. Naka-primera, dating neutral. O ngayon, medyo primera. Medyo musad na ng konti, di ba? Di ba? Medyo parang okay, naka-isang step na ako eh. Medyo nagiging consistent. Nararamdaman mo sa sarili mo, nagiging consistent na ako sa devotion at nagiging consistent ako sa pag-attend. Okay, ano kasunod ng primera? Segunda, yung second gear. Okay, parang nagiging active ka na sa core group. Medyo nakakapag-BR ka na, meron ka ng mga kinakamusta. As pag tricera na, naghahayo ka na. Nagawa mo, lumabas ka ngayong linggo, di ba? Nakapaghayo ka na. Huwag kayong magre-reverse ha. Baka mama, pag balik ka na sa dati, di ba? Alam niyo po, ganun sa sasakyan. Kapag medyo nasa kwarta ka na at bigla mong kinambi sa reverse, masisira yun. Ganun din tayong Kristiyan. Ando doon ka na sa ando doon na yung fire eh. Huwag ka nang bumalik kasi masisira ka. Di ba? Masisira na naman yung lakad mo. Masisira na naman yung momentum na nilagay sa inyo, Lord. Kaya kapag tayo ay nagsimula, dire-diretsuhin natin. We believe na malapit na dumating talaga si Lord. Kaya hindi na ito yung time para tayo ay mag-backslide, matakot, na intindihin natin yung sarili natin, intindihin natin yung kakainin natin. Sabi nga ni Lord, ba't ba iniintindi mo yung pagkain? Bakit ba iniintindi mo yung mga isusuot mo? Sabi niya, hindi ba yung mga ibon na hindi naman sila nagtatrabaho pero pinapakain ko sila? Yung mga halaman alam naman silang ginagawa pero dinadamitan ko sila. Gaano pa ikaw na anak ko? Ang sabi ng Panginoon, unahin mong pagharian kita. Ako bahala. The more na inaalala natin yung sarili natin, the more na nawawala yun. The more na iniisip natin yung buhay natin, the more nawawala yun sa atin. Pero kapag inisip natin, inalis natin yung buhay natin at binigay natin sa Panginoon, doon natin makukuha yung buhay natin. Lagi ang susi sa pagsunod sa Panginoon ay ang pagsuko ng lahat-lahat sa atin. Hindi pagsuko lang ng kaya mong isuko. Pati yung hindi mo kayang isuko, yun yung gusto ni Lord. Ayaw ni Lord na parang easy lang sa'yo, Lord, ito na lang. Oh, Lord, ito na lang. Hindi, sabi ni Lord, gusto ko yan. Yung isa, yung ayaw mong ibigay. Yun yung gustong-gusto ni Lord, yung ayaw mong ibigay sa Kanya. Yung time, di mo mabigay kay Lord. Yun yung gusto ni Lord sa'yo, yung time, bigay mo sa Kanya. Yung paghawak mo sa finance, ayaw mong ibigay. Hindi, yun yung gusto ni Lord kunin sa'yo. Diba? Yung pagiging selfish natin, yun yung gusto ni Lord kunin sa atin. At gusto niya kasi tayong magamit. Amen po ba? Lahat po tayo ay pumikit at manalangin. Thank you, Jesus. Salamat, Jesus, dahil buhay ka, Panginoon. Buhay ang iyong salita, Panginoon. Buhay ang iyong ginawa, Panginoon. At ang iyong salita, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, sa gabing ito na ito po ay magaganap, Panginoon. Lord, yung heaven, yung earth ay magpapass away, pero yung salita mo ay hindi, Panginoon. Magaganap, Panginoon, ang lahat ng nakasaad sa iyong salita. Kaya, Panginoon, dinadalangin po namin sa gabing ito, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay bigyan mo ng matinding pananampalataya sa iyo, sa iyong salita, Panginoon. Lord, ilagay mo sa aming puso, Panginoon, na malapit ka nang bumalik at kailangan namin kumilos, Panginoon. At nilagay mo kami kung saan man kami nakalagay ngayon sa sitwasyon namin, Panginoon, upang magamit mo kami. Even sa school man yan, sa trabaho man yan, sa lahat man, Panginoon, ng lugar kung saan mo kami inassign, Lord. Tulungan nyo kami, magkampanan namin yung purpose namin kung bakit kami naroroon, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging kagamit-gamit, lalo ngayong malapit ka nang bumalik. At tulungan nyo kami maging matapang, Lord, sa anumang pwede namin kaharapin, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami na maibigay namin yung buhay namin sa iyo ng buong buo, Panginoon. Nang walang reservation, Lord. Maibigay namin ang lahat, Panginoon. Maisuko namin, Lord, yung mga bagay na ayaw mo sa amin, Panginoon.
upang magamit mo kami ng lubusan, Panginoon. Kaya Lord, sa lahat po ng mga taong nandito, sige po, pwede po ba nating itaas ang ating kamay sa Panginoon? Lord, sinusuko po namin ang buhay namin sa iyo sa gabi ito. We believe in you, God. Jesus, Holy Spirit, na nandito ka sa aming kalagitnaan. Empower mo, Panginoon. Empower mo yung bawat sa. Empower us in Jesus' name. Fill us, Holy Spirit, in Jesus' name. Fill us, Holy Spirit. Fill us with your fire, Holy Spirit, right now. Fill us with your anointing, your glory, your power, Jesus, right now. Gawin mo kami, Panginoon, kagamit-gamit at hindi lang basta kagamit-gamit, kundi makapangyarihang makapaghayo yung bawat isa, Panginoon, magmula po sa gabing ito. Maging effective kami na evangelist, Panginoon, nakatagapahayag ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Salamat sa ginagawa mo sa amin. Lord, we believe na nangungusap ka sa puso namin sa gabing ito. We believe na meron kang pinapagawa sa bawat isa. Kung sino man po sa atin yung kinakausap ni Lord ngayon, kung ano man yung direction niya sa iyo ngayon, just obey. Kung meron siyang specific na sinasabi sa atin, just obey. Alam natin na kapag galing sa Lord, siguradong ito ay para sa ikakabuti natin. At higit sa lahat, bitawan natin yung mga alalahanin natin at ibigay natin ito lahat sa paanan ng Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na kasama namin sa lakad na ito, Panginoon. At alam namin na ang victory, Panginoon, ay sa amin, Panginoon, pagkat ikaw ang lalaban para sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. We believe na ang gabi pong ito, Panginoon, na hindi makakalimutan ng bawat isa dahil in-empower mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, lahat po ng kaluwalhatian, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng glory ay sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan mo lamang. Maraming salamat at dalay ko, Panginoon, na puspusin mo kami lagi ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At isang maiksing activity lang, pwede kayong maghanap ng kapartner nyo. Maiksi lang ito. Sige po, explain nyo sa kanya kung bakit totoo na malapit na dumating si Jesus Christ. Pwede kayong magbigay ng signs or pwede nyo, yung share nyo ngayon, i-explain nyo sa kanya na malapit na talagang bumalik si Lord. So, paano nyo i-explain sa kanila na malapit nang bumalik si Lord? At ano yung mga nakikita nyo mga sign? Ay, sa mga nasa online, sorry. Sa mga nasa online po pala, see you po sa Sunday. Prayer and fasting po pala, by the way, sa lahat po ng member ng church na nandito. Prayer and fasting po tayo sa Sunday. God bless.